naiwan. Kay budang inggit na inggit ako sa buhok niya. Gusto ko talaga ganito yung buhok. Okay. So, ayan po mga kabayan, yung inyong mga katanungan. Sa wakas ay mapag-usapan na po namin ni Nanay Gemma yung inyong mga katanungan kung bakit. So, Nanay Gemma, nandito tayo pag-usapan lang natin. No, alam ko na intindihan ko naman at pinaliwanag ko na din ito kung bakit. May tanong ko lang po, Nanay Gemma, diretsahan. Bakit po nakasarado palagi yung nakasarado yung pintuan nyo kapag umaalis kayo na naiiwan dito si Nanay Terry? Bakit po? Bata kasi. Bata pong? Yung mga bata. Okay. Mga bata ay papasok kung sino-sino na lang. Oo. So, kaya umaalis kayo, kapag umaalis kayo, tuwing alis nyo, sinasarado nyo, at para hindi mapasok ng sinisinong bata. So, yun po yung dahilan. Bukod po doon sa mga bata na papasok na Naijima, ano pa po? Ano pa pong kinatatakot nyo or pangamban nyo na iwanan yung nakabukas yung bahay? Kaya sinasara ko kasi tulad na yung mga bigas, saka yung mga gamit ng mga anak ko. Kasi kung may papasok na ibang Tao, oo, mga bata, baka mawala. Mawawala yung gamit nila. So, hindi nyo sinesirado na na mapasok ni hindi nyo sinesirado yung bahay na nandito si Nanay Terry na naiwan. Ito, sinasara ko pag pumupunta ako sa bundok. Sa bundok pag umalis kayo. Oo. So, hindi ibig sabihin na sinasarado nyo dahil nandito naiwan si Nanay Terry. Sinesirado nyo dahil may mga bigas dyan, may mga grocery dyan na baka mawala, labas-pasok ang mga bata. Oo. So, nasaan nakalagay yung mga grocery bigas? Diyan, yung nakita mo kanina. Okay. So, sabi ko na nga po mga kabayan di ba? Siguro, si Nanay Gemma, kaya sinasarado niya yung pintuan kapag umaalis at naiiwan dito si Nanay Terry. Kasi nga, meron siyang importanteng mga naiiwan dyan sa loob ng bahay na ayaw niyang mawala. No? At siguro, para walang magiging problema, mahirap maghanap buhay mga kabayan. Mahirap bumili ng mga kasangkapan dyan, makapundar o bigas Lalo na na ngayon, nandyan, mahal na grocery. yung bigas. Yes, lalo na ngayon, mahal ang bigas. Ang hirap magtrabaho, maghanap buhay. So, yun po yung dahilan ni Nanay Terry. Hindi po sinesarado niya kasi nandiyan si Nanay Terry na naiwan. Kumbaga, sinarado niya para doon sa mga kung anong nasa loob na importante na nandiyan sa loob, baka mawala. Kasi kayo meron ka sabihin. Oh. Kasi iwanan mo makabukas to. Lahat ng mga bata, hindi mo alam kung Sino-sino na lang. Oo. Tapos, siyempre hindi mo nakita, hindi mo na kita yung nawawala sa loob. opo, tama po kayo. No, naintindihan ko po yun. Karapatan mo po yun. Ingatan kung ano yung nasa loob. Bakit po kung nandito lang si Nanay Terry na nakabukas, hindi po niya mabantayan, Nanay Gemma? Hindi. Pag alis ko, aalis siya. Tapos, Pumupunta sa bahay. kung saan-saan. Oo, So, kaya sinasarado ko ito. Kasi hindi rin siya mapirmi sa bahay. Alis din ng alis. So, kung alis siya ng alis, hindi po ba na mag-iwan kayo ng duplicate na susi para isa sa iyo, isa sa kanya? Na pag umalis siya ay pwede niyang ipadlock ito? Hindi na alam yan. Pag binukas na kasi iba na naman yung mga bata. Iba kasi yung mga papel-papel yung... Mga importanteng mga Oo. papel, baka mawala. So, isa pa po mga kabayan, kaya nga natanong ko ni na Gemma, kung pwedeng mabigyan si Nanay Terry ng duplicate ng susi. So, ang nangyayari din po, kung may duplicate na susi si Nanay Terry, nakakalimutan niyang isara at aalis din, and then ganun din, ay mabuklat ng mga bata o mabuksan ng mga bata, mga papel-papel dyan and everything. Siyempre, lahat naman tayo worried tayo kung anong laman dyan sa loob ng bahay natin. Mamahali man dyan o mumurahin. Siyempre, nagiging tayo, kumbaga, masinop tayo, ayaw natin yung mawala.
no, yung mga bagay-bagay kung ano yung iniingatan natin o yung mga sinisinop natin. So yun po yung yun po yung rason ni Nanay Gemma at pinaliwanag ko na. So tama nga po yung aking paliwanag, kaya hindi na iwan-iwan or maiwan-iwan ni Nanay Gemma. Pag umaalis naman ako, ito ang bigas mo para may kakainin ka. Pupunta ako sa bundok. Ah, okay. So kahit nakapadlock po yan, mag-iiwan kayo at sinisigurado nyo po Nanay Gemma na merong makakain si Nanay Terry. Nag-iiwan kayo. O kasi hindi na siya makapasok dyan. Ah, okay. So yun naman pala mga kabayan, kahit umaalis o hindi iniwan yung susi or dala-dala ang susi ni Nanay Gemma, no, na hindi makapasok sa Nanay Terry, tinitiyak niya na merong maiwan dito na pagkain or bigas or anong kailangan ni Nanay Terry. So ayan po mga kabayan yung mga katanungan ha. Kinakawawa ni Nanay Gemma si Nanay Terry. May dahilan lang po talaga kung bakit sinasara niya, no? At meron kasing naawa sa kanya Nanay Gemma kung bakit. Sabi niya, Madam Lori, bakit sinasara ni Nanay Gemma yung bahay niya? Kawawa naman si Nanay Terry. At pag mayroon siyang kukunin sa loob, paano siya makapasok? Ano yung mga gamit na nandoon and everything? Kasi po, nung pumunta po ako dito, Nanay Gemma, aalis na po kami noon. And wala to sa labas. Ang nandito lang, ito. Nakalimutan ko nga eh. Nailabas. So, ang lang is ito lang. Itong mga unan, wala. Pati itong magbihis sana siya, ay hindi siya makabisbis. Ang kinuha niya, yung mga marurumi din niyang naka-plastic na. Sabi ko, ay, wag ka na magbihis. Kasi tinanong ko siya, ano yan? Marumi o malinis? Sabi niya, marumi, nasuot ko na, hindi ko pa nalabhan. Tapos kinuha niya, para yun ang niya, pangbihis. Sabi ko, wag na. Tama na yung suot mo. Kasi ganun naman din, baka mas, mas marumi pa yung naka-plastic kaysa sa suot mo. Kaya yun ang dahilan na naawa sila kay Nanay Terry. Napatanong sa akin, itanong mo naman Lori kay Nanay Gemma, bakit sinasarado niya yung bahay? Kaya tinanong kita ngayon. So may reason nga. Sa bagay, in-explain ko na rin po yung Nanay Gemma na ganito. May reason. Pero mas maganda na marinig natin mismo sa bibig ni Nanay Gemma kung anong rason kung bakit sinasara yung bahay. No? So ayan po mga kabayan. So ngayon, pag umaalis kay Nanay Gemma, pag nandito si Nanay Terry na iwan, ano sinasabi niya sa iyo kapag isara yung bahay? Anong sinasabi po niya? Pag nandito naman kami, hindi ko naman sinasara ito. Hindi, halimbawa pag umaakyat po kayo, pumapanik kayo sa bundok, pag naiwan siya, sinasabi niyo po na, isara ko na to, Terry ha? Oo. Ano na masagot ni ate mo? Sabi niya, sige, isara mo. Umaalis ako sa araw. May na po ba? May pagkakataon ba Nanay Gemma na minsan ay iniiwan mo yung susi ni Nanay Terry? Hindi. Ay, hindi mo talaga naiiwan yung yung susi. Kasi, naalala ko yun kasi pag binukas na ito, lahat ng mga bata, Papasok dyan, kung ano-ano na lang ang... baka may dinadala pang posporo, masusunog. Kaya sinasara ko ito. Sa madaling salita, hindi mabantayan ni Nanay Terry kasi panay alis siya at makaligtaan niya to, ang akala niya sinusi na niya. Yung pala bukas, kung buong maghapon siya doon sa kachismisan niya, ang mga bata, labas-pasok na lang, worried kayo, baka may mga pusporo in everything, magsunog-sunog dyan, o anong gagawin dyan, yun ang nasa isip nyo. Di ba ito sa apoy? Oo. Yung pusporo. Pusporo. Siyempre, Masusunog? masusunog. Kasi may mga pa rin ito, mga kahoy, may mga tela, mga kurtina, and everything. So, possible pa rin siyang masunog. So, maganda naman pala ang rason ni Nanay Gemma mga kabayan para lang din sa safety nilang lahat dito. Siyempre, ang bahay mga kabayan, no? Binigay ito sa kanila, hindi na nila ito mapagawa kung masira, kung masunog, wag naman sana, no? Hindi na nila ito magawa mga kabayan. Kumbaga, malaking biyaya to na dumating sa buhay nila, na-receive nila, no? Sa buhay ng mga kabayan. And then, iniingatan din ni Nanay Gemma. So, sino pa ang may hawak na susi, Nanay Gemma? Bukod sa inyo, sila ni Budang, sila ni Gaygay. Si tatay at saka si Budang, yun, pumunta sa bundok. Yun lang yung may mga bit-bit na susi. May kanya-kanya silang susi. Kumbaga, may mga duplicate silang susi. Anytime pwede silang pumasok.
Pag wala lahat na may bit-bit ng duplicate, talagang si Nanay Terry dito, ay hindi siya makakapasok. Hindi. Oh, lagyan kaya natin ng ano dito, Nanay Gemma, butas. Yung kayang susuong lang si Nanay Terry, gaganon lang doon, no? Yung parang dagis lang. Daanan ng dagis na ganyan, oo. Para meron siyang, Ale, kaya sinasara ko nga ito baka marami mo mawawala. Alam mo, naintindihan namin yun, Nanay Gemma. Magamit No? TV. Naintindihan namin yun. Kasi meron kayo mga gamit dyan. May mga gamit kayo dyan. May iniingatan kayo dyan. Naintindihan namin yun. Kasi si Nanay Terry nga po mga kabayan, alam naman natin. Lalo Kung na. hindi dumaan si Nanay Terry sa depression, siguro na katulad ni Nanay Gemma, mabantayan niya ito. Siyempre, hindi ito mag-aalala. Ang iniisip kasi ni Nanay Gemma, iwanan niya yung susi. And then, alam naman niya yung ate niya, makalimutin. Alam naman niya yung ate niya kung saan-saan pupunta. No? And then, hindi ito nasarado. Labas-pasok mga bata. May mga gamit dyan, masira and everything lahat. So, naintindihan natin si Nanay Gemma, mga kabayan. Tama nga naman din si Nanay Gemma. Kaya, ang ginagawa niya, kahit nakasarado, mag-iwan siya ng mga nandito yung gamit. Kaya lang last time, nakalimutan daw po niya itong ilabas, yung mga damit ni Nanay Gemma. Ay, sinasabi ko totoo. Ay, ni Nanay Terry. Nakalimutan ko talaga. Wala, kasi ang nakita ko yung mga plastic na mga labahin. Oo. Ito, wala. Wala akong nakita. Wala. Nakita ko yung folding bed. Oh, ayun. Naisip ko yung nandun na ako sa bahay. Yung pinunta Nakarating na po kayo. Oo. Eh, bakit hindi po kayo bumalik para ilabas niyo po sana? Pagod na. Joke lang po. Pag isang araw, umuwi kami. Nun. Oh, napansin lang po kasi, Nanay Gemma, ng ating nagmahal sa atin. No, yung mga concerns sa ano natin na, Lori, tanong mo ni Nanay Gemma, bakit sinasarado niya? Kawawa naman si Nanay Terry. Hindi siya makapasok. Gustong pumasok, hindi siya makapasok-pasok. So ngayon po mga kabayan, marinig nyo na mismo yung sagot ni Nanay Gemma. So alam ko maintindihan nyo. No, hindi naman sila galit, Nanay Gemma. Nagtanong lang. Ngayon, Hindi naman ako rin magagalit. opo, nagtanong lang. No, hindi naman sila galit. Nagtanong lang kasi naawa lang sa kapatid mo. So ngayon, lalo niyong maintindihan si Nanay Gemma na kung bakit niya sinasarado yung kanyang bahay. O katulad nito mga kabayan, halip po kay Nanay Gemma. O ito yung inaalala ni Nanay Gemma. O halimbawa, yung mga baso nilang mga 1940s pa to binili. No, iniingat-ingatan nila o hindi na nga yung magka-partner-partner mga kabayan tapos mabasag pa. No? And then yung mga ganyan, mapasok ng mga bata baka mamaya mapaglaruan and everything. And then syempre may mga pagkain diyan o ano. And then tulad nito may TV din po sila dito mga kabayan. O katulad nito, aba, ang pangarap ni Dunya ni Dunya Terry na natupad na. No, kasi sabi niya kailangan merong ganyan, kailangan. So may mga TV dito, may mga display. Ngayong pag napasok ng mga bata, tapos mayroong pang pundador dito kung mag-inuman ang mga bata dito mga kabayan, makasuhan pa si Nanay Gemma. 'Di ba? Gustong tumungga. Wow, nandito yung mga nila ha, mga plaki nila ha. Hindi ka kasi sumali, may ganyan ka rin sana. Magdadala ng posporo. Magdala ng mga posporo. lighter. Kasi tama nga naman, si Nanay Gemma, tama yun, magdala posporo, dito, magsindi-sindi. Marami nangyaring ganyan. Naglalaro ang mga bata na hindi nila alam yung pala. Wala si Gaya. Wala, kasi hindi po siya sumali, kumanta. Kung kumanta po siya, mayroon din po siyang kanyan. Kaya 1,000 na sa kanya. Wow, ang pagmamahal mo ni Nanay Gemma, buhay pa. Hindi naman mamamatay yan. Ay, hindi mamamatay ng basta-basta? Hindi kasi may ugat yan, may ugat. Very good ka talaga. Alam mo ba, Nanay Gemma, sabi niya, Naglalagay sabi niya, Ate Lori, bakit? May flowers, Bili tayo. Magkano kaya? Sabi ko, hindi ko po alam magkano yan. Sabi niya, bili ako. Kasi, ano yon? Pansagana. Yung pangpaalis na, Ang pang-alis ng krobyo. Marnat ke. Hindi kasi kumbaga, pang tanggal ng pang tanggal, pangpatigas ng loob.
Parang ano lang. May words sa mga kabay, nakalimutan ko lang. Kumbaga, pakonsuelo niya ni Nanay Gemma para wala na daw tawag nito. Di ba kapag nakikita mo yan, parang nasa simenteryo ka? O pangpakonsuelo Namatay niya ka na. para naman maging maganda daw yung kalooban ni Nanay Gemma, para masaya daw si Nanay Gemma, para sa saya daw, ayun, no, para sa saya ibig niya sabihin. Pero meron pa siyang word na ginamit ng mga kabayan, o di ba, kayo to Nanay Gemma, ang bata niyo pa dito, Yan. wow, ang ganda niyo diyan, oh, di ba? So ayan po mga kabayan, so pati ito, no, ayan. Tapos nakaano pa sila. No, ito yung pangarap ni Nanay Gemma na bahay. Pangarap ni Nanay Terry kay dinikit niya diyan, no? Kailang hindi nga niya magalaw-galaw kasi hindi niya bahay. So bukod pa diyan mga kabayan, katulad nito, baka ito ang inaano ni Nanay Gemma. Ayan, no? Gawa na lang ako ng bahay. Ganyan ka. Masira ng mga bata and everything. Kaya yan ang problema. Nasaan yung divider dito? Madam. Saan? Nasira na ngayon. Inano ng bata, yung gano'n. Oh, tinirador. Oo, nasira. Oh, mayroon na nga po daw mga kabayan na tinirador ng bata. Ayan, no. Kaya Pagdating marami siyang namin. worried. Oh, mayroon siyang worried mga kabayan. Tapos dito, ayan, marami silang mga gamit. Ayan, no. Baka mamaya kasi mabuklat and everything yan. Marami silang mga kagamitan dyan, mga grocery Yung bigas sila. yung gano'n, yung Oh. hindi ko. So yan yung mga inaalala. At saka itong mga kapis, kasi mga original itong mga kapis, mga kabay, 1920s pa to, baka mabawasan ng isa, no? Ay mahal yan. Yan ang mga kaingat-ingatan ni Nanay Gemma. O, ayan, o. Oh. Pag original, tumutunog. Ayan, o. Pag kinakalampag mo, tumutunog. Pero pag hindi original, walang tunog. Ganyan lang sinuot ni Pakito. Ginawa niya damit. Dahil Oo. Maganda, kapis talaga, original siya mga kabayan. O, original yan, mamahalin. No? Pag walang tunog yan, hindi original. Piki yan. Kaya ingatan nyo yan, mahal yan. Nagkakahalaga ng isang bilyon. Bilyonis ang halaga niyan. Kaya wag talaga kayo magpapasok dito. Kung hanggat maaari, mag-hire kayo ng gwardya. Kasi delikado. ginto. Kuya, perlas ng perlas ng buong sambayanan. Nasaan na yung divider dito? Ayan, linagyan ko ng pabango nila. Saan? Yan, sa kwarto. Nandiyan sa kasi may mga pulbo sila. Oo, marami Paano saan? nga eh. Patingin nga ako. Ang dami nilang kaikikan nung nag-grocery sila. Ang dami nilang mga chuchu-chuchu. Binili nila. Tinan nyo mga Damit kabayan, nila. Tinan nyo. Ito ang damit nila. Ito, mga oh. divider na to sana. Doon sa loob. Ay, sa labas. Pero ang ginawa mga kabayan, kasi, syempre, nag-shopping sila, yung mga ganyan, lagay, and everything. O doon naman sa baba, yung mga, mga kagamitan nila. Kasi, syempre, meron na silang nabibili ng mga, mga damit-damit, mga sapatos. Iwan mo yan. kasi bukas to. Ano na ng bati to? Masisira. Yung mga DVD mahal nila, to. kumbaga. Oo. Yan ang mga amplifier. Ayan, mahal kasi. Diyos ko, ilang taon nilang pinagtrabaho ay mga kabim para lang Matagal na makapundan. ito, ate. Gumagana pa po. Di ba? Kaya tinatago sinisinop. Kaya yun talaga ang para bang si Tatay Romy, sobrang sinop niya sa mga gamit niya. 'Di ba? O ito, may mga DVD sila, may mga bigas sila diyan mga kabayan, no? Sa hirap ng buhay ngayon, nag-iingat sila, bigas, ito pa bigas, may mga kalanpe sila dito and everything. 'Di ba? Kaya yan ang inaalala ni Nanay Gemma. Ano ba itong nakasako? Kahoy yan. Ha? Kahoy. Kinukuha sa labas. Kaya pala. Galing pa sa bundok yan, sa Diaz. Hintit. Mo-design. So, ayan. Ano to? Ano yan? Kuryente ng dista. Yung sa isda. So, ayan po mga kabayan. Siguro maintindihan nyo na si Nanay Gemma kung bakit sinasaran niya yung bahay niya kapag umaalis sila at naiwan dito si Nanay Terry. At isa pa nandito,
Nandito yung mga mga Prada na mga mga Chanel, Victoria's Secret, no, and everything. Mahal kasi ito mga kabayan, galing pa ng yan, ibang bansa, nakahangay lang diyan. So, yan din ang kaingat-ingatan nila mga kabayan, 'di ba? Na mga mamahaling at baka mawala. Okay, so ayan po mga kabayan. Sana maintindihan natin si Nanay Gemma sa pagsasara ng kanyang bahay, no? Pero gaya ng sinabi ko at sinabi ni Nanay Gemma, ay kahit nakasarado, nag-iiwan si Nanay Gemma kung ano yung kailangan, no? Pagkain, number 1, ni Nanay Terry. Yun lang yung nakalimutan ni Nanay Gemma ilabas yung gamit ni Nanay Terry na hindi nakapag-busy si Nanay Terry. So, yun lang po mga kabayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Mwah! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.